Hallelujah, hallelujah. Okay, salamat sa Panginoon. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ay sa umaga po ito na narito tayo sa lugar ng Talim Island. At salamat sa Panginoon sa mabiyayang umaga na tayong lahat ay sa umagang ito ay binigyan ng Diyos ng panibagong umaga, panibagong lakas at buhay para sa ating buhay. Ang ating paglilingkod na ito ay para sa Panginoon. Kaya po sa umaga ito, ang bawat sa atin ay magbulay na kanyang mga salita, dahil alam po natin ang salita ng Panginoon. Ito po yung buhay at lakas ng bawat sa atin. Salamat po at isang mapagpalang umaga sa bawat isa. Dito sa lugar ngayon ng Talim Island ay medyo malamig ang panahon. Pero salamat sa Panginoon dahil ang kanyang biyaya, ang kanyang paggabay, kanyang pag-iingat ay patuloy niya pong ipinararana sa bawat isa sa atin. Kaya po sa umagang ito, magsisimula po tayo sa isang pag-aaral at pagbubulay ng kanyang salita. Dahil ang salita ng Panginoon ay siya yung pag-asa, siya yung kalakasan, at siya po yung nagpatatatag ng ating pamumuhay sa ibabaw ng mundong ito, na at habang nabubuhay tayo at habang naghihintay tayo sa pagbabalik ng Panginoon, ang kanyang salita, ang patnubay ng banal na Espiritu, ang siya nating inaasahan na laging sumasa atin at sumasama sa atin habang tayo ay naglilingkod sa pangalan ng Panginoong Hesus. Muli po, isang mapagpalang umaga sa bawat isa, at ang ating Panginoon, ang ating tunay na pag-asa. Okay po, sa umagang ito ay ang bawat isa po na narito ngayon ay muli sa mapagpalang umaga, dahil ang Panginoon ang nagbibigay sa atin ng kasiglahan sa ating buhay paglilingkod na ito. Ang ating pag-aralan ngayong umaga, ito po ay nakabase pa rin po doon sa ating paksa. Doon po sa binigay ng ating General Superintendent po nung tayo po ay nasa lugar ng Rasa. Kaya po sa mga kapastoran, sa mga kaibigan, sa kapwa manampalataya na narito ngayong umaga, ang paksang iyon ay napakahalaga po sa ating huling panahon. At ito pong aking dadalhin ay nadala ko na rin noon, dahil nakita ko po na ito po yung pinakamahalaga sa buhay ng bawat lalo sa atin po ng mga lingkod ng Panginoon. At hindi lamang po sa mga lingkod ng Panginoon ay inutos ng Panginoon na tayong lahat ay humayo. Alam po natin sa mga iba, sa mga kapastoran natin na naroon noong renewal of license po ng ating sentro, ay alam po natin kung gaano kaganda ang ibinigay na karunungan, yung tema po na ibinigay sa ating tagapanguna para ipaunawa sa atin na kailangan itong huling panahon ay tayo ay magkaroon ng tapang na humayo, maniwala, upang maranasan natin ang kapangyarihan ng Panginoon na sumasa atin. Sige po, para maunawaan po natin ngayong umaga, magpagbukasan po kayo sa akin sa aklat ng 1, 4 o kabanata 4, mga talatang 28 hanggang 30 o hanggang 30. At alam ko po na ang bawat sa atin ay alam na alam ang kwentong ito. Pero ito po yung kukuhanan natin ng patunay na napakahalaga po na ang bawat patutuo o bawat patunay o ang pagpapala na nasa atin, dapat natin po itong ibahagi o ipamalita. Sige po. Babasahin ko po dito sa dalawang salin ng Biblia na aking pinagkumpara. May kaunti lang pero may maunawaan po tayo. Dito po sa isang salin ng Biblia, ang sabi po rito, kahit iniwan ng babae ang kanyang banga ng tubig at pumunta sa lungsod at sinabi sa mga tao, halikayo,
tingnan ninyo ang isang tao na nagsasabi sa akin ng lahat ng mga bagay na aking ginawa, ito na kaya ang Kristo? Lumabas sila sa lungsod at pumunta sa kanya. Dito po sa isang salin, iniwan ng babae ang kanyang banga, bumalik sa bayan at sinabi sa taga roon, halikayo, tingnan ninyo ang taong sabi sa akin ng lahat ng ginawa ko, siya na kaya ang Kristo? Kaya lumabas sila ng bayan at nagpunta kay Jesus. Sige po, tayo muna manalangin sa Panginoon. O hallelujah. O purihin kayo aming Diyos. Salamat po sa inyo. Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, sa umaga po ito, ang bawat isa sa amin ay nagpapasalamat. At sa mga kasabay namin, sa mga tao ngayon na nagbubulay ng inyong mga salita. Nagpapasalamat po kami dahil ang inyong pag-ibig ay nanatili para sa amin. Salamat po sa buhay at lakas ngayong umaga na inyong pinagkaloob sa bawat isa sa amin. Sa inyo po kami nagpapasalamat, Panginoon. Dahil kayo ang Diyos na tapat, kayo ang Diyos na mabuti. At hayaan niyo po, O Diyos, sa aming pagbubulay ng iyong salita ngayong umaga. Bigyan niyo po kami ng kaunawaan, bigyan niyo po kami ng tapang, bigyan niyo po kami ng kasigasigan at hamon at malasakit sa iba na kami po na nasa inyo na may tiyak na pag-asa. Tulungan niyo po kami na kami din po na ang pag-asang ito mula sa inyo ay aming matapang na ibahagi sa aming kapwa, lalo na po sa aming mga mahal sa buhay. Salamat po at sa inyo po banal na Espiritu, sa lahat po ng mga lingkod ninyo, mga kapatiran namin na umaasa lamang sa inyong kapangyarihan. Bigyan niyo po kami ng hamon sa magitan po ng paksang itong aming pag-aaralan na kailangan ibahagi namin ang pag-asang mayroon kami para sa inyo, aming Panginoong Hesus. Salamat po. Patnubayan niyo po kami at pangunahan. Ito po kami dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, salamat sa Panginoon. Muli po isang mapagpalang umaga. Nais ko lang po samantalahin na pagkakataon ito. Binabati ko po yung aking mga kapamilya dyan sa Guimaras, sa Iloilo, sa Ahoy, sa Alimudyan, dyan po sa Rizal Oton. Okay, salamat po. At sa umagang ito, ang ating paksa, ito po pinamagatan natin na ibahagi natin ang ating pag-asa kay Kristo. Share the hope we have in Christ. At ito pong paksang ito ay nabuo ko po ito nung mga nakaraang buwan na po dahil po ito po yung karamihan sa atin. Sa akin pagbubulay po ng salita ng Panginoon, lalo na po ito nadagdagan noong naroon po tayo sa Sarasak ng mga nakaraang linggo. Nakita po natin yung tema na yun na napakaganda na ibinigay ng Panginoon, kaya patuloy po natin at hanggang ngayon, kahit hanggang bukas, ito po'y patuloy pa rin natin ipapaunawa sa mga kapatiran natin. Hindi lamang ito sa mga pastor inutos ng Panginoon, na tayo po ay humayo at ipangaral ang mabuting balita, kundi sa lahat ng mga tao. Kasi alam po natin sa mga huling panahon na ito, ang kaaway ay tuso. Napakarami siyang ginagawa ngayong kaabalahan sa mismo ang ating mga pamilya, mga apo, mga anak natin ay kaya niyang ibaling o kaya niyang kuhanin ang pansin upang hindi nila pahalagahan ang pag-asa na mayroon tayo kay Kristo. Gaya kahapon nga po may napanood kaming video doon na ang isang taong mapupunta sa impyerno, mag-iiyakan sila. Hindi dahil sa sobrang hirap nila doon, kundi mag-iiyakan sila dahil ang mga napakinggan nilang katotohanan tungkol sa langit at impyerno ay binaliwala nila. Kaya ngayong umaga po, ito po yung aking nakikita sa aking pagbubulay sa matagal na rin pong panahon, na marami po sa ngayon ng mga mananampalataya na aktibo po sila sa kanilang pagdalo sa pagcha-charge, pero may hina po ang kanilang loob, o sila ay nahihiya upang ipakilala kung ano ang pag-asang mayroon sila sa kanilang paglilingkod.
Kaya ang totoo lang po, ito hindi lamang dito siguro sa lugar namin, marami pa siguro tayong mga kapatid na ang kanilang mga mahal sa buhay, mismo asawa, mga anak, o pamangkin o apo ay wala silang lakas ng loob upang ibahagi ang pag-asa natin mula kay Kristo. Subalit mga kapatid, sumagang ito yung panahon na binubuksan tayo, kaya nga po ang napakaganda po ng binigay na tema sa ating General Superintendent na pinaunawa doon na tayo'y humayo. Magsalita po tayo. Hindi po tayo dapat mahiya dahil mayroon po tayong basihan. Kaya nga po kung ating ikukumpara sa sigasig, itong tinatawag natin mga saksi na nagbabahay-bahay, malakas ang kanilang loob na sinasabi nila, saksi kami, samantala hindi naman nila talaga nasaksiyan ang kanilang sinasabi o inaangkin nila na sila ang saksi ng Diyos. Samantala tayo, sa kabila na tayo bumabasa lamang ng mga banal na kasulatan, alam po natin ang mga alagad ng Panginoon Jesucristo ang tunay na saksi na si Kristo ay Diyos. Kaya po, sa umagang ito, isang bagay na nagbibigay sa atin ng lawak, ng pagkaunawa. Tulad nga po ng babaeng ito. Ulitin ko po, kung habang naroon yung iba, kay ang iba siguro mga nanonood ngayon ay naroon po sa ating renewal of license, ay napakaganda po ng habang nagsasalita ang iba't ibang malingkod ng Panginoon. Halos isang topic, pero kapag na-expose pong katotohanan, lumalawak po ito para magkaroon tayo ng kaunawaan na sa ating paglilingkod, hindi dapat tayong mahiya o hindi tayo dapat mag-alinlangan dahil ang bawat sinasabi natin o bawat pangangaral natin o paghayo natin o halimbawa may kausap tayong mga tao na kaibigan natin, mayroon tayong katiyakan dahil nakasulat sa banal na kasulatan na ang Panginoon Jesucristo lamang ang pag-asa ng lahat ng tao. Amen po. Kaya po ang tagpong ito, alam natin ang kwento kung paano po nagsimula hanggang humantong ang babaeng ito. Alam po natin ang kanyang purpose doon. Iigib ng tubig. At nakausap niya ang ating Panginoong Hesus. Alam po natin ang tagpong iyon, na siya ay lumapit ang Panginoon at para humingi din sa kanya ng may inom. Pero yung tagpong makababasa natin doon, nagtaka siya, namangha siya. Na alam ng Panginoon kung ano kung sino siya at kung ano ang kanyang nakaraan. At doon siya namangha Doon sa sinabi ng Panginoon, kung alam mo lamang babae, kung sino ang humihingi sa iyo ng tubig. Ayan, yan, makikita natin yan ng tagpo rito. Nasabi ng Panginoon sa bandang sa chapter 4 ng John, itong teksto natin, na ang yung kanilang pag-uusap doon ay parang ipinangako ng Panginoon. Kaya po natin sa verse 10 ng 4 ng John. Sumagot si Jesus, kung nalalaman mo ang kaloob ng Diyos at kung sino sa iyo ang nagsabi, bigyan mo ako ng inumin. Ikaw ay hihingi sa kanya at ikaw ay bibigyan niya ng tubig ng buhay. Amen? At yun ang unang sinabi ng Panginoon. At ang sagot ng babae, higit ka pa bang dakila kaysa aming amang si Jacob na sa amin nagbigay ng balon at dito uminom siya pati ng kanyang mga anak at ang kanyang mga hayop. Sumagot si Jesus sa kanya, ang bawat uminom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Doon nga po sa tubig na mula sa balon. Subalit, talatang 14, ang sino mang uminom ng tubig na aking ibibigay ay hindi na mauuhaw magpakailanman. Ang tubig na aking ibibigay sa kanya ay magbibigay ng isang bukal ng tubig tungo sa buhay na walang hanggan.
Sunod pa, kaya ang babae nagkaroon siya ng pagnanasa at kagalakan sa kanyang narinig mula sa bibig ng ating Panginoong Hesus. At sinabi sa kanya ng babae, Ginoo, bigyan mo ako ng tubig na ito upang ako'y hindi na mauuhaw o pumarito pa upang umigib. Nagkaroon na po siya ng pagnanasa, ng kagalakan, ng pananabik na wow. Ano kaya ito ang tinutukoy ng lalaking ito kasi hindi niya pa Ginoo, hindi niya lubos na nakilala kung sino ang kanyang kausap. Siya isang Samaritana. Alam na po natin ang kwentong ito. Pero balikan natin at ating uunawain na kung bakit ang babaeng ito ay nagkaroon ng pananabik ng lubos na kagalakan para yung kanyang lalagyan ng tubig ay iniwan niya. Pansamantala niyang nalimutan na ang kanyang layunin doon kung bakit naroon siya ay umigib ng tubig para sa kanilang pangailangan. Dahil napuno siya ng kagalakan, kaya yun ang teksto natin ginamit na doon sa 28 na kaya't iniwan ng babae ang kanyang banga ng tubig at pumunta sa lungsod at pinagsasabi ito sa mga tao. Kaya po sa umagang ito, kahit po sa aking mga kamanggagawa, mga katuwang ko po rito sa mga Bible study po o sa paghahayo o paghahayag ng salita ng Diyos, sabi ko masterin lamang natin kung ano yung pag-asa na mayroon tayo kay Kristo o masterin natin kung sino ang Panginoon sa Kristo. Sapat na po yung katotohanan na iyon kasi may mga Biblia O di po ba pag pumunta tayo ng bahay, kaya po sa iba, kung hindi man lahat ay pastor na nanonood ngayong sa ating pagbo-broadcast na ito, ay kahit ordinaryo po tayo, ulitin ko po yung binabanggit doon ng salita ng Diyos, yung ginamit doon sa aklat ng Marcos 16, 15 hanggang 18 po, ay ito po ay hindi lamang po ito inutos at hindi lamang po ito inutos sa mga alagad, maging sa atin sa panahon natin ngayon. At ang napakaganda doon, totoo, hindi maiwasan sa iba ang medyo mahihiya. Sa mga baguhan siguro, pero ang napakaganda naman doon kapag ginawa natin na magsalita, maniwala, at mararanasan mo o maranasan natin ang kapangyarihan ng Diyos. Kasi minsan dinadaya tayo ng kaaway. Kaya ulitin ko po, napakarami sa ngayon na mga antagal na nilang mananampalataya. Masigasig naman po sila sa kanilang paglilingkod sa Panginoon. Pero pagdating sa kanilang lugar, sa mga kapitbahay, lalo na sa loob ng sambayanan nila o sa kanilang tahanan, ay limitado. Ang kanilang pagpapatunay kung ano ang pag-asa na mayroon sila sa Panginoon Kristo, kung bakit nila ginagawa, na aktibo naman sila sa paglilingkod. Kaya po mga kapatid, huwag po tayong magpapadaya sa bulong ng kaaway. Huwag ka magsalita, baka hindi ka paniwalaan. Huwag mo nang sabihin nakakahiya. Pero itong babae, kung ating imagine kung ano yung kanyang kagalakan. Nung nalaman niya na ang kanyang kausap ay kamangha-mangha. Kasi nung tagpong ito, sabi at nalaman pati niya, nagtaka siya dahil alam ng Panginoon na hindi lang iisa ang asawa niya, na marami niya pala na siyang karanasan. Kaya nga siya ay umalis agad-agad at ipinamalita na halos pasigaw siguro to dahil nakasulat lang ito, na isinulat ito at nasaksiyan ni Juan nung ang Panginoong Kristo at ang babaeng Samaritanang ito ay nag-usap na halika kayo, tingnan ninyo ang isang tao na nagsasabi sa akin ng lahat ng mga bagay na aking ginawa. Ito na kaya ang Kristo, kasi alam niya ang lahat. Alam niya ang lahat ng aking ginagawa. Kaya sa umagang ito, ang aking hamon lamang dito sa kapwa nating o kahit, pero minsan marami pa akong alam dito po. Sabi ko nga po, hindi lang siguro sa lugar namin. May matagal na po rito nagpapastor, pero
Hindi natin batid kung ano nangyayari kasi minsan talaga ganun ang buhay ng paglilingkod natin dito. Matagal na siyang pastor pero yung mga anak niya po o ang kanyang mga kapatid ay basta kilala. Dito po may dalawang ganyang nag-aano. At medyo nakakalungkot po yun kung anong dahilan kung bakit mismo ang kanyang mga anak o kaya mga kapatid niya sa laman ay hindi niya nadadala. Siguro, ayun. Pero masigasig, naglilingkod sa Panginoon. Pero ngayong umaga, para ito sa mga narito ngayon, sa mga kapanood ng broadcast na ito o sa pagbubulay ng salita ng Panginoon, huwag na po tayong mag-alinlangan. Sundin natin yung sinabi ng Panginoon kasi may isang bagay dito sa mga mananampalataya. Doon sa talatang 28 po ng Matthew, sa bandang huli, sa 20. Natandaan ninyo, kasama niyo ako hanggang sa katapusan ng mundo. Di po ba utos din yan doon sa chapter 28 po ng Matthew. Doon po sa nag-umpisa sa 19. Nung ang Panginoong Kristo ay muling nabuhay sa mga patay, inangkin niya na sa 28:18 po, na ibinigay na sa kanya ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa lupa. Kaya inutusan niya kanya malagad na humayo. Kaya ngayon, mga alagad na po tayo ng Panginoon. Mga alipin tayo ng Diyos. Kaya wag po tayong mag-atubiling ibahagi ang pag-asang mayroon tayo kay Kristo. Ulitin ko po, share the hope we have in Christ. Yun lang po kasimple. Na may patunay, na may talata. O sabihin natin, ito yung sinasabi ng banal na kasulatan. Napakasimpleng pagpapahayag ng katotohanan na sa pagitan ng Panginoong Kristo may pag-asa ang tao. Diyan, sabi ko, masterin lamang natin 1:3-16. Tapos itutuloy sa 36 ng John 3:36 ng Panginoong Kristo lamang. John 14:6, Gawa 4:12. At napakarami, kaya nga sabi ko po sa mga baguhan namin kapatid, ay sa mga mahal ninyo sa buhay, inyong sasabihin ang pag-asa na mayroon tayo kay Kristo. Kung bakit tayo, kasi ang katanungan ng iba, bakit lumipat pa kayo sa simbahang wala namang Diyos na nakalagay sa kanilang mga altar? Ano dahilan? Kaya magkaroon tayo ng lakas ng loob. Kaya itong darating ng panahon, ang lahat about sa atin ngayon, kami din nagpaplano din kami sa destino ko dito. Ito'y gagawin namin kasi matagal na rin panahon, mga nakarang taon, may trumpa po kami na tuwing umaga po ay nangangaral tayo. At medyo nagkaroon na po ng face to face ang bata, pero sinamantala namin, nangyari po yun nung medyo ang pandemic ay mahigpitan pa. Pero pinayagan po kami sa aming barangay, sa destino ko po, na magkaroon kami ng pangangaral ng trompa. At nangyari naman po, at medyo naudlot na ngayon, kaya ngayon nagkaroon na kami ng pagpaplano, ng pagmi-meeting na magkaroon uli ng ganong gawain. Pwedeng street evangelism o kaya muli ay magbabahay-bahay tulad ng pagsasaksi ng mga saksi. At na magkaroon tayo ng tapang. At higit sa lahat, hindi lamang po sa ating barangay, kundi kung may mga mahal pa po tayo sa buhay, magkaroon po tayo ng tapang. Sige po, bago po tayo magtatapos, may 3 mahalagang bagay. Sa pagbabahagi natin ng pag-asa na mayroon tayo kay Kristo. Una po, minsan sa kahirapan, sa kawalan ng buhay. May mga kapatid tayo, mismo sa laman, may mga kaibigan. Simple lang po ang ating sasabihin para sa kanila. Ang Panginoon Kristo ay nagpaanyaya. Alam po natin yan. Doon sa Matthew 11:28. Na inaanyayahan ng Panginoon Kristo ang lahat ng mga taong nahihirapan at nabibigatan ng kanilang mga pasanil pangailangan. Pinapalapit niya mga tao dahil may kakayanan ng ating Panginoong Kristo na tumulong at mag-provide ng lahat, walang limitasyon ng lahat ng pangailangan ng tao sa kawalan at sa kahirapan ng buhay. Amen. Dahil binabanggit din ng Panginoon Jesus, pwede natin gamitin din yung talatang iyon, 15:5 ng
nandyan. Na wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin. Kaya ang buhay ng tao, mayroon tayong magagawa at napaka-simple lang. Lalo po sa ating mga kaibigan, mga kapitbahay. Anyayahan natin silang lumapit sa Panginoong Hesus kasi ang Panginoong Hesus Kristo nasa Kanya na ang lahat. Amen po ba? Kapangyarihan magpagaling, kapangyarihan mag-provide. Kahit sa pera nga, literal Nung si Pedro inutusan ng Panginoon na mamingwit at ang unang isdang, isipin nyo yun, nangyari. Bukahin ang bibig para pambayad doon ng kanilang. At nangyari po yun. Amen? Ganun lang mga kasimple kung may mga naman dito kahit hindi man mga simpleng mananampalataya, ibahagi natin ang pag-asang mayroon tayo kay Kristo. Dahil ang Panginoon Kristo, siya ang Diyos noon, ngayon at magpakailan-kailan pa man. Siya hindi nagbabago. Amen? Pangalawang bagay, ulit po, may tatlo lang po bago po tayo magtatapos. Ang kamatayan at ang muling pagkabuhay ni Kristo ay pag-asa natin na dapat nating ibahagi. Napakarami, amen po ba? Kasi ang pagkamatay ng Panginoon Kristo ay katagumpayan ng kanyang misyon at pag-asa nating lahat. Kaya lang po ng ating simple. Sabihin natin kasi mga kapatid, sa aya't sa gusto natin, kailangan nating lumapit sa Panginoong Kristo. Siya lang ang pag-asa ng tao. Amen. Pangatlo po, ang kamatayan ng tao ay may pag-asa kay Kristo. May marami tayong mga talata diyan na malinaw na ginagamit madalas, lalo na po sa lamay. Unang Tesalonica 4:13-14, madalas ko pong ginagamit yan. Na tungkol sa kamatayan. Sige po, baka may ibang nanonood dito na hindi masyado pang kasi ito yung tiyak na pangako. Kasi sa mga pastor, sa mga lingkod ay alam na nila po ito. Pero sa iba po na hindi pa masyadong nagbubuklat ng kanilang mga Biblia, ito po, dito po tayo, malapit na po tayong mananalangin. Kasi napakaganda po nito na ang kamatayan ng tao ay may pag-asa kay Kristo kung siya ay nakipag-isa kay Kristo o tinanggap niya ang Panginoong Hesus. Tingnan niyo po, napakaganda po ng binabanggit ng bahaging ito. Sabi po dito, mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang tungkol sa mga natutulog o sa ibang salin ay sa mga namatay upang kayo huwag malungkot na gaya ng iba na walang pag-asa. Amen? May pag-asa. Kaya ang sabi, nais namin malaman ang tungkol sa mga natutulog o sa mga namatay upang huwag kayong malungkot na gaya ng iba na walang pag-asa. Pero sa atin, ang kamatayan ng isang mananampalataya ay may malaking pag-asa kay Kristo. Talatang 14, sapagkat kung tayo sumampalatayang si Jesus ay namatay at muling binuhay, ay gayon din naman sa pamamagitan ni Jesus, ang mga natutulog o mga namatay ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. Sa ibang salin nga dito, sa isang Biblia. Malalim na salin po yun. Dito sa isang salin ng ating Biblia, sa talatang unang Tesalonica, Kabanata 4, mga talatang 14, at itong binabanggit. O kaya balikan natin uli yung taas para makonek natin at makumplito natin ang tiyak na pangako na may pag-asa ang isang taong mamamatay na may kaugnayan sa Panginoong Kristo o tinanggap ang ating Panginoong Hesus. Sabi po dito mga kapatid, ibig naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na nang hindi kayo magdadalamhati. Sa kabilang salin ay malungkot o dito naman magdadalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay, kaya naman naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang lahat ng namatay na nananalig kay Jesus upang isama sa Kanya. Wow! Kaya po, yan lang po ang ating dapat ipaunawa sa ating mga kapatid. Yan po ang tatlong katotohanan, pero napakarami po kung tayo magtiyaga lamang, magsipag, mag-aral, umasterin natin ang bahaging ito. Kung paano natin ibabahagi sa kapwa natin
tao ang pag-asa na mayroon tayong mga mananampalataya kay Kristo. Ulitin ko po, napakahalaga po yung tatlong iyon. Sa kawalan sa kahirapan ng buhay, ang Panginoong Kristo ang dapat lapitan. Siya ang pag-asa dahil ang Diyos ang nagpapala. Pangalawa, ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo ay pag-asa ng lahat ng tao. Kaya dapat nating ibahagi ito. At panghuli, ang kamatayan ng tao ay may pag-asa kay Kristo. Sa umagang ito, tayo magpasalamat sa Panginoon. Kung niwala na ang Diyos, sa umagang ito, ang kanyang salita ay nagbigay sa atin ng pagnanasa rin na magbahagi. Kasi isang bagay pa, utos ito ng Panginoon lalo kay Timoteo nung sinabi ni Pablo na ipangaral mong salita ng Diyos, napapanama o hindi, doon sa talatang sa ikalawang Timoteo, Kabanata 4, mga 1 hanggang 4, mga sunod na roon po yung habilin sa kanya. Na magkaroon ka ng pagnanasa, huwag kang matakot na ipangaral ang salita ng Diyos na papanahon mo o hindi. Kasi sa huling panahon, ang mga tao ay wala na silang ibang iisipin pa. Hindi na nila papakinggan ang tamang aral. Kaya tayo po, sa ating panahon ngayon, ulitin ko po, sa mga manampalataya, sa mga kapwa ko pastor, sa mga missionary, sa mga manggagawa ng church, ito lang ang hamon sa atin. Kagaya ng timan ay binigay ng Panginoon sa ating tagapanguna, sa ating General Superintendent. Huwag tayong matakot. Magsalita, maniwala tayo. May gagawin ng Panginoon. Maranasan natin ang kapangyarihan ng Panginoon. Amen. Kaya sa bawat isa sa atin sa umagang ito, isang mapagpalang umaga po. At tayo'y manalangin na ang bawat isa sa atin ay magkaroon po ng pasanin ng pagnanasa na ibahagi ang pag-asa natin kay Kristo. Tulad ng ginawa ng babae. Talagang yoko binalikan na. Baka binalikan pa yun ng babae kasi lumabas sa bahay ng mga tao at yun, tiningnan nila at nasaksihan nila na ang Panginoong Kristo ay may karunungan. Kasi pagkatapos ng tagpong iyon, ang Panginoong Hesus ay nangaral sa mga taong lumapit sa Kanya. At sila ay tumanggap ng pananampalataya at tumanggap ng pangako ng Diyos na ang Panginoong Kristo ang pag-asa ng lahat. Ngayon at magpakailan, kailan pa man. Kaya salamat sa Panginoon, sa bawat isa, tayo manalangin para sa ating pagbubulay ng salita ng Diyos ngayong umaga. Hallelujah. Purihin po kayo aming dakilang Diyos. Ama, maraming salamat po sa inyong mga salita. Kayo ang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailan-kailan pa man. Aking pong dalangin ngayong umaga, ang mga kapatid namin na mahina ang loob upang ibahagi ang pag-asa na mayroon kami sa inyo, Panginoon Kristo. Tulungan niyo po kami. Bigyan niyo po kami ng pasanin. Bigyan niyo po kami ng pagnanasa na hindi dapat mahiya na ibahagi o ipangaral o ipakilala kayo sa mga tao na kayo ang pag-asa ng bawat sa amin. Maraming salamat po. At ngayong umaga at sa pagpapatuloy pa paglipas ng mga araw, sino man po ang mga panood ng broadcast na ito, sa mga baguhan pang manampalataya, hindi dapat panghinaan ng loob, hindi dapat mahiya o matakot man na ibahagi ang pag-asa na mayroon kami sa inyo, Panginoong Jesucristo, na ito'y ipinangako niyo sa amin. Natiyak na may buhay na walang hanggan at hindi mapapahamak ang sinumang sasampalataya sa inyo bilang aming Diyos at pagligtas ng aming buhay. Maraming salamat po sa inyo ngayong umagang ito. Pagpalain niyo po ang bawat sa amin. Ano man po ang aming mga gagawin para sa maghapong ito, sa buong araw na ito. Kung may mga kapatid kaming babiyahe, ang inyong pag-iingat at inyong patnubay, aming Diyos, Banal na Espiritu, kayo pong siyang mag-iingat at magpala sa amin. Salamat po, purihin po kayo. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Sa mapagpalang umaga po sa bawat isa, mula po rito sa Talim Island, kami po ay nagpapasalamat sa Panginoon at bumabati sa inyo ng isang mapagpalang umaga sa pangalan ng ating Panginoong Hesus.
Salamat po sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.